Alam mo ba na hindi pare-pareho ang pagkokondisyon ng bawat bloodline? Diyan nagkakamali ang marami. Pare-pareho ang ensayo sa iba't ibang bloodlines. May nag-comment pa nga, tips boss kung paano ang pangkondisyon ng iba't ibang bloodline. Sakto to sa topic natin ngayon dahil ang sikreto hindi sa puwersa, nasa pag-intindi ng ugali ng bawat bloodlines. May mga bloodline na mainitin, halimbawa sweater type lines. Mabilis sila kumilos, mataas ang energy, pero mabilis din mapagod. Kaya maikling exercise lang ang dapat sa kanila, pero gawing madalas. Huwag sagarin, kontrol lang. May bloodlines naman na matibay ang baga, gaya ng ilang hatch, fossil influence lines. Ito ang type ng bloodline na hindi nagmamadali, pero tumatagal ang lakas. Pwede mas mahaba ang walking o light work, pero dahan-dahan ang dagdag. Consistency ang puhunan. May bloodline din na mabilis pero sensitibo. Tulad ng ibang roundhead o kelso types, matalino sila kumilos, pero madaling ma-stress. Kaya kailangan tahimik ang paligid nila. Huwag pa bago-bago ng routine. Pag na-stress sila, may possibility na bababa ang kondisyon. May bloodline na malakas din kumain. Heavy body. Madalas ito sa power crosses. Malakas ang build, pero mabilis bumigat. Kaya dapat makontrol ang feeds nila. At may galaw araw-araw. Ang kalaban dito, timbang. Bago mo dagdagan ang ensayo, kilalanin mo muna ang bloodline. Doon nagsisimula ang tunay na kondisyon. Tandaan, sa umpisa pa lang, hindi sa pangalan ng bloodline o sa dami ng ensayo na susukat ang galing. Kaya ang tunay na breeder, marunong maghintay, marunong makinig, at marunong mag-alaga. At sa huli, sa tamang pag-aalaga, doon nagsisimula ang tamang kondisyon. Kung gusto mo pa ng mga ganitong mga topic, i-like, share, at i-follow ang page natin. At comment sa baba kung anong topic ang gusto mong susunod nating pag-usapan.